Matthew chapter 5:33 to 36 po. At basahin ko po, makisundan ako ng inyong mga mata. Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Neither shalt thou swear by the head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea and yea, nay, nay, for whatsoever is more than this cometh of evil. Kung atin pong papansinin itong verse na ito, ay sabi ng Panginoon dito, doon sa verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Pero dito sa verse na ito, ay sinasabi sa inyo noon, na kung kayo ay bangangako, ay inyo itong tutuparin. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, but I say unto you, swear not at all, wag na kayong mangangako, neither by heaven nor by God's throne. So, dito ay makikita natin na mas lalong na hindi binabaliwala ng Panginoong Hesus ang kautusan, kundi mas lalo niya pa itong binibigyan ng tibay o ng ngipin na upang pakita sa mga tao na hindi nila kaya talagang sundin ng kautusan sapagkat ito ang kanilang kakayahan ay kulang at ito ay nangangahulugan na wala tayong magagawa sa Diyos kung hindi sa pamamagitan niya. Dahil ang Panginoong Hesus ay pumunta dito sa mundo upang tuparin ang lahat ng nire-required ng kautusan. At ito po ay nagpapakita ng kahinaan at kakapusan ng tao kapag dating sa katuwiran ng Diyos. At ito po ay nakita ko, noong ako ay naglilinis doon sa aking bahay, nililigpit ko yung mga kalat ko, mga papel, at nakita ko ang yung ating first year anniversary tracts. So nakita ko ito. And sabi ko, nagkaroon ako ng idea, ano ba yung magiging topic ko ngayon sa aking preaching. At ito rin ay ayon din dun sa ating mga napag-aralan last Sunday, 2 Sunday na pinag-aralan natin about the lawful oaths and vows. So, at nabasa ko ito at nakita ko dito na ang pagbibigay pala ng pangako o ng pangako sa Diyos ay isang mabigat na bagay na ginagawa ng isang tao. At kaya po ang title ng aking preaching ngayong gabi ay The Weight of an Oath. Bigat ng pangako. So dapat kapag tayo ay nangako, ay hindi natin ito binibigyan ng isang mababaw na pagtingin. Ngunit ito ay binibigyan natin ng malalim na pagtingin na para bang nakasalalay ang ating buong pangalan at pagkatao kapag tayo ay nangangako. At ito ay nagbibigay din ng ating dignidad. Kapag tayo ay nangako at hindi natutupad, ay bumababa. Dapat makita natin na naapektuhan ang ating dignidad bilang tao. At warning doon sa ating nabasa natin dito sa ating lawful oaths and vows, sa ating church covenant, na sa ating pong confession of faith, ay meron akong nakita doon na isang warning sa paggawa ng mga pangako. Sabi dito, in the name of God, only that is by which men ought to swear, and there is to be used with all holy fear and reverence. Kapag nangangako, ang pangako na ginagawa ng tao, ay ito ay sa pangalan ng Diyos lamang at hindi sa kung ano-anong mga bagay na likha lamang ng Diyos. Subalit, sabi dito, it is with holy fear and reverence. Ito ay may malalim at mataas
na paggalang kapag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. And therefore, to swear vainly or rashly by the glorious name and dreadful name, or to swear at by any other thing, it is sinful and to be abhorred. Ito ay kasalanan at ito ay kasuklam-suklam. Kung tayo ay nangangako sa ibang mga bagay at kung tayo ay nangangako na gamit ang Diyos, subalit ito ay binibigyan lang natin ng walang pahalaga at walang paggalang. Ito ay kasalanan at kasuklam-suklam. Kaya kung ang bigat ng pangako ay maiwasan, ang kaparusahan, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita para ito ay ating pagbasihan. At makikita natin sa Biblia ang ilang example ng mga oaths and vows na kinalugdan ng Diyos. Yung pangako ni Jacob, na kapag siya ay nakabalik, siya ay magtatayo ng ark at magkakaroon siya ng pagsamba sa Diyos. At doon niya makita na ang Diyos ay kasama niya sa kanyang paglalakbay. At ang pangako din ni Hana, tatandaan natin, kinalugdan ng Panginoon. Ang pangako ni Hana, nangako si Hana ay isang barren woman, siya ay hindi nagkaroon ng anak. At ito ay malaking kahiyan para kay Hana. At sa kanyang laging pagpunta sa Jerusalem para siya ay sumamba sa Diyos sa templo, ay siya ay nangako sa Diyos. At ang kanyang pangako ay matagpuan natin sa 1 Samuel 11, chapter 1, verse 11. Tingnan nga natin sa ating Biblia kung ano po ang pangako ni Hana na kinalugdan ng Diyos. First Samuel chapter 1 verse 11. Sabi niya dito, and she bowed about and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, remember me and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ito yung pangako niya sa Panginoon, na Panginoon, kung ako iyong alalahanin at bibigyan ng anak na lalaki, ito ay ang buong buhay niya ay aking itatalaga sa iyo. At there shall no razor come upon his head. At makikita natin dito na kinalugdan ng Diyos yung pangako ni Hana. Bakit? Siya ay pinagkalooban ng isang anak na lalaki at nagkangalang Samuel. At itong Samuel, ayon doon sa narinig natin din na kwento ni Brother Jojo, ay ito yung pinakahuling judge sa bayang Israel bago pa magkaroon ng king. At si Samuel din ang papalit dahil ang Panginoon ay hindi natutuwa at parurusahan niya si Eli at ang kanyang mga anak dahil sa kasalanan ginawa. At si Samuel ang papalit kay Eli as a priest, as a high priest. Kaya merong pangako sa Biblia na nakita natin na kinalugdan ng Diyos at yun yung pangako ni Hana. At meron din tayong makikita na pangako sa Biblia na ang sabi ng mga commentaries ay the vow of Jephthah, example of foolish and rash or careless vow. Yung pangako ni Jephthah ay isang example ng kahangalan at walang pag-iingat na pangako sa Diyos. Sapagat ang pangako niya, pagkatapos na siya manalo sa gera, sino man ang unang dumating sa kanyang tahanan ay isasacrifice niya. At ang dumating ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. At makikita natin sa history na ito ay sinacrifice sapagkat ang mga bayang Israel ay ginugunita yung ginawang paglulugsa ng anak ni Jephthah. So, dito
dito, nung makita ko to, ay naalala ko ang ating ginagawa tuwing anniversary na ating inaalala ang ating tipan at pangako sa Diyos bilang mga kaanib ng iglesia. At ito ay hindi dapat natin binibigyan ang pangakong ito sa ating Diyos at sa ating kapwa kapatiran, kasamahan sa church, ay hindi natin dapat ito binibigyan ng isang magaan na value. Dapat ito ay tinibigyan natin ng isang mabigat na value sapagkat ito ay pangako natin sa church at pangako natin sa Diyos. How important is the church covenant? Did God values and recognize about our vows and oath as a church? Did God values and recognize our vows and oaths as a church about our church covenant? Binibigyan kaya ng recognition ng Diyos ang ating mga pangako, ang ating pagtitipan sa ating church covenant? It is lawful and binding. Ito ba ay lawful at ito ba ay binding? Ito ba ay merong bigat at ito ba ay nire-recognize ng Diyos? Ang ating pong church covenant ay makikita natin na ito ay kinuha natin sa ating mga lumang mga Baptist forefather. At ito po ay atin pong inadapt sapagkat nakikita natin na meron itong biblical basis. Tama? At ito po ay ginagawa natin ang pag-aalalang ito sa ating church covenant tuwing tayo po ay nagkakaroon ng anniversary. Kaya sa gabing ito ay mapapaaga po yung ating pag-renew ng ating vow. Kaya po hindi dapat natin ito tinatrato sapagkat ito pong law na mababa, magaan lamang at baliwalain natin at ang pangako natin sa Panginoon at sa isa't isa. Sapagkat it is lawful and binding because we sign in our church covenant. Kasama po yung ating mga signature dyan. Kapag ang ating pong signature ay napakahalaga, dito nakasalalay ang ating pangalan, ang ating dignidad sa ating pong signature. Tama? Kaya po itong ating oaths and vows sa ating pong church at sa Panginoon ay hindi natin dapat binibigyan lamang ng isang magaan na damdamin. Dapat ito ay mayroong bigat sa ating puso. At how important is the church covenant? It is important because God used this covenant to protect His church. It is important because God used this covenant to protect His church. From what? From being corrupted in doctrine and in practice. Ginagamit po ng Panginoon ang ating kasunduang ito upang proteksyonan ang kanyang iglesia. Sino nakapanood ngayon lang noong live ng isang grupo ng mga sinasabi nilang mga mananampalataya na nagkaroon ng caroling sa loob ng sabungan? Ha? Paano napunta sa isip nila yun? Na doon sila magkakaroling sa loob ng sabungan at doon sila maghingi ng pondo at sasabihin pa nila nung nag-MC na ang nagbibigay ay siswertehin. Kaya anong ginawa ng mga tao sa sabungan? Nung kubanta na, hulog sila ng hulog ng pera. Bakit? Gusto ba nilang suportahan yung gawain na yon? Hindi. Gusto nilang magkaroon ng swerte. See? Kaya ginagamit ng Diyos ang church covenant sapagkat nais niyang proteksyonan ang kanyang iglesia. Ito po ay napakahalaga at dapat ay tinataya natin ang buong dignidad natin dito sa ating church covenant. Church covenant provides basis for unity. Bilang membro ng iglesia, tayo ay nagkasundo hindi lamang sa ating doctrinal statement, but we also agree with the standards set for membership and service. So sa ating kasunduang ito,
sa ating kasunduang ito ay nagbibigay ng responsibilidad toward the church and to our brothers and sisters in the church. Ito ay inaasahan natin na atin itong gagawin dahil ito ay pangako natin sa isa't isa. A church covenant provides a guide for teaching and discipleship. The church has a responsibility to see its members grow to maturity in Christ. Tayo as a church ay meron tayong responsibilidad sa bawat isa na ating titingnan na ang bawat isa ay lumalago sa ating Panginoong Hesukristo. Our church covenant establishes a goal toward which the church may work with regard to each of our members while also providing guidance to how these goals may be accomplished. In working these goals, we acknowledge that necessity of the Holy Spirit to effect change and growth in the lives of believers, but also acknowledge responsibilities patungkol sa mga bagay na ito. So paragraph 2 ng ating church covenant. Tayo ba lahat ay nakabasa ng church covenant? Nabasa na ba natin to? So paragraph 2 ay mababasa natin dito. At ito ay pangako natin sa Diyos at sa ating kapwa miyembro ng iglesia. Kaya ito ay dapat hindi natin binibigyan ng isang magaan na pagtingin. Paragraph 2 ng church covenant, itinatalaga namin ang aming sarili sa tulong ng banal na Espiritu na kami ay lalakad ng sama-sama sa pag-ibig ni Kristo, na kami ay magsisikap sa pagsulong ng iglesyang ito sa kaalaman, kabanalan at kaginawahan upang itaguyod ang kanyang kaunlaran at espiritualidad. Ito ay pangako natin po sa iglesia at sa Panginoon. This responsibility is not sole responsibility of the pastor. Hindi ito trabaho lang ng pastor na kapag siya ay lumago sa kaalaman, sa pananampalataya, ay sama na ang lahat ng mga miyembro ng iglesia. Hindi po. Ito ay responsibilidad ng bawat isang miyembro ng iglesia. Church covenant provide a standard for discipline also. Ating church covenant ay nagbibigay tayo ng pamantayan sa ating pong church discipline. In some churches today, church discipline is not as strict as before. Do you agree with that? Hindi na kagaya ng mga unang Baptist, ng unang mga manampalataya na sila ay stricto pagdating sa church discipline. Ngayon ay maluwag na sila. At marami na silang binabaliwala at binababayaan na lamang. But this is a very important to church and also to our church. Why? Because church is not an ordinary organization. Sa ibang mga ordinaryong organisasyon, okay lang yan. Kahit anong gawin mo, basta hindi ka nagkakaroon ng, bakit hindi mo na i-compromise ang buong organization. Pero sa church is not an ordinary organization. Why? Romans 12:5. So we being many are one body in Christ, and everyone members one to another. Church is a body of Christ. Ephesians 6:25, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. Ganun po kamahal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Ibinigay niya ang buhay niya para sa church. Kaya po ang church ay napakahalaga na panitilihin natin po ang kalinisan sa doktrina at sa practice. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa church. Tayo din naman ay nagsusumikap na mahalin ang ating church at handa tayong ibigay ang buong suporta natin dito. Tama? Amen. Kaya tayo kapag tumatanggap ng member dito sa ating church, lalo na yung mga member galing sa ibang mga iglesia, ano ang tanong natin? Nabasa mo na ba ang aming church covenant?
Diba? Tinanong natin yan. Sa mga bagong magpabautismo, ang unang tinatanong natin, are you saved? Are you sure of your salvation? Ganon. Pero sa mga nagda-transfer, anong tanong natin? Nabasa mo na ba yung aming church covenant? Because every churches has a unique church covenant. Church discipline is so important, though painful. Talagang ito ay masakit para sa isang iglesia na magkaroon at magpatupad ng church discipline. Church discipline is so important, though painful, part of the church responsibility. The church covenant guides the members in encouraging each other toward spiritual growth and explain the basis of Christian growth so that when someone is disciplined, it is not shock to them because they have understood it from the beginning. Kaya tinuturo natin po dito sa ating iglesia kung papaano ang tamang bumumuhay ng isang Kristiyano, ang tamang paglakad ng isang Kristiyano. Kaya kapag dumating ang time na siya ay nagkamali at siya ay mapunta sa discipline, ay hindi na siya magugulat. Pinapakilala natin, pinapaalala natin lagi dito from the pulpit na napakahalaga ng katawan ni Kristo na pangalagaan at ingatan, napakahalaga na tayo ay manatiling pure in doctrine and practice, at kapag mayroong nagkamali at mayroong lumayo at mayroong gumawa ng paninira sa katawan ni Kristo, tayo ay nagkakaroon ng discipline. At ito ay hindi na ikinagugulat sapagkat ito ay lagi nating pinapaalala sa ating membro. But hindi natin sila tinuturing na kaaway. Subalit sila ay tinuturuan natin na kanilang ma-realize ang kanilang pagkakamali at tayo ay laging bukas ang kamay, bukas ang palad upang sila ay tanggapin kapag sila ay nagbalik. What does it mean to be in covenant with the church? What does it mean to be in covenant in the church? Ano ang ibig sabihin na ikaw ay pumapasok sa isang kasunduan? To be in covenant with the church is to recognize and fulfill our responsibility toward the church and so our brothers and sisters in Christ. Sa pagpasok sa isang kasunduan, ay iyong tinatanggap ang responsibilidad na ikaw ay may tungkulin sa iyong kapatid sa iglesia. At sa kultura natin, ay madalas nating naiisip, sa kultura ng mundo, ay madalas nating naiisip na kapag pumapasok tayo sa isang kasunduan, ay hindi maiwasan na isipin natin, ano kaya ang makukuha ko dito? Ano kaya ang mapapakinabang ko dito sa asosasyon na aking sinalihan? Normal yan sa ating panahon ngayon na kapag tayo ay nag-i-invite, may maririnig tayo, ano bang meron dyan? Ano kaya ang makukuha ko dyan? Normal yan. Subalit tayo na mga membro ng iglesia ay alam natin na meron tayong responsibilidad sa ating kapwa at ating iniisip lagi kung ano ang maiko-contribute natin sa ating sa church, sa pagsulong nito at paghayo sa kabanalan. Ito ang lagi nating iniisip. At this is contrary to the teaching of the Scripture. In church, we look at, ito yung sinasabi ko na sa mundo ay laging tinitingnan ng tao kapag siya ay sumasali sa organisasyon, ano ang makukuha ko sa pagsali ko dyan. Pero ito ay, sa church, ang tinuturo dito sa ating Scripture ay, what is our opportunity, how we can help and contribute to the church because God gives us gift to edify the body of church. So dapat ito yung ating mindset kapag tayo ay member ng isang church. Ano yung maiko-contribute ko sa iglesia? Sapagkat sa isang mga tunay na mananampalataya at sa isang tunay na ligtas, ang Diyos ay nagbigay ng gifts sa bawat isa para ang iglesia ay lumago. Ephesians 4:7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gifts of Christ. And He gave some apostles and some prophets
in some evangelists, in some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So dapat ito lagi ang thinking natin. Na tayo mga member ng iglesia, ano ba ang maaari ko pang ma-contribute sa ating church? Basis of our unity. Walking together in brotherly love is a sign of our fellowship in the gospel and our submission to the Savior. We have a common commitment to the Lord because we have all been washed by His blood and baptized into Him. Meron tayong common commitment sapagkat tayong lahat na member ng iglesia ay hinugasan ng kanyang dugo. Therefore, we enter into this covenant not out of constraint, but willingly, and as the covenant says, joyfully, and in honoring one another, encouraging one another, loving and lifting up one another, and rebuking, warning, and teaching one another, we bring glory to God. Basis for our unity, paragraph 1 ng atin pong covenant ay nasusulat na atin po itong pinanumpaan at natin itong pinapangako sa Diyos. Paragraph 1 of our covenant, dahil pinatnubayan kami ayon sa aming paniniwala ng Espiritu ng Diyos. This is our basis of our unity. Na Espiritu ng Diyos upang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang aming tagapagligtas at dahil nabautismuhan kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ginagawa namin ngayon sa harapan ng Diyos at ng kalipunan ito na may buong taimtim at buong kagalakan ang pakikipagtipan sa isa't isa bilang isang katawan ni Kristo. Ito po ay pangako natin sa Diyos at ang base natin ay ang Banal na Espiritu ay nagbigay sa atin ng pagkaunawa na tayo po ay mga makasalanan at ang maglilinis lang sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil doon, tayo po ay nagpabautismo at napumasok sa isang kasunduan sa iglesia. And what other responsibility ng mga member of the body of Christ? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Pangako natin po sa ating covenant, aming susuportahan ang pagsamba, mga ordinansa, disiplina at mga doktrina nito, na kami ay mag-aambag ng masaya at regular sa pagsuporta sa ministeryo, sa mga gastusin ng simbahan, sa pagtulong sa mahihirap at sa paglaganap ng ebanghelyo sa lahat ng dako. Ito po ay ating kasunduan. Ito po ay ating kasunduan. Pangako natin sa isa't isa at pangako natin sa Panginoon. Kaya ito ay hindi natin dapat binibigyan ng isang magaan na pagtingin. Dapat ito ay binibigyan natin ng bigat sa ating buhay, binibigyan natin ito ng bigat sa ating pong puso, sapagkat ito po ay pangako natin sa Diyos at sa ating mga kapatiran. Nasaan na kayo? Sa mga nanonood sa malayo, na hindi nakaka-attend, may pagkakataon naman. Sabi dito, aming susuportahan ang pagsamba, mga ordinansa, disiplina at mga doktrina nito na kami ay mag-aambag ng masaya at regular sa pagsuporta sa ministeryo, sa mga gastusin ng simbahan at sa pagtulong sa mahihirap, sa pagpalaganap ng ebanghelyo. Susuportahan ang pagsamba. Ating nauunawaan yung mga nagnanais talaga na umattend ng church. Gustong-gusto nilang umattend ng church. Nung isang araw, may lumapit sa akin. Sabi niya, Brad, pwede bang makahingi ng pamasahe? Kasi walang-wala ang pamasahe.
Gusto niyang umattend ng church, wala siyang pamasahe, binigyan natin siya ng pamasahe para maka-attend ng church. See? Nasa puso nung kapatiran na yon. Gusto kong suportahan ang pagtitipon ng iglesia. Papaano ikaw na may kakayahan ka naman? Hindi mo ba nabibigyan ng bigat itong pangakong ito sa Diyos at sa kakapatiran? See, marami tayong mga kapatid, marami tayong mga kasamahan sa iglesia na nung una ay makikita natin napakainit. Napakainit at talagang ikaw ay mabibless. Pero nasaan na ngayon? We as member of the body of Christ must endeavor to care for one another. That there should be no schism in the body. Wala lang pagtatalo-talo. But that the members should have the same care for one another. The same care for one another. Hindi na dapat pinagtatalunan kung tutulong ba. Tutulungan ba o tutulong? Anong degree ng pagtulong ang ibibigay? Sabi dito ay the same care for one another. And whether the member suffer or the member suffer with it, or the member be honored or the member rejoice with it. Kaya mahalaga ng each member must communicate with the church. Napakahalaga po na bawat membro ng iglesia ay nakikipag-communicate sa church upang malaman namin kung ano ang meron kayo, kung ano ang iyong pinagdadaanan, at kung paano ang iyong tagumpay na dinadaanan sa iyong buhay upang kami ay makisaya sa inyo. Kaya ano ang ginawa po ng ating church? Kinukuha natin ngayon ang lahat ng contact number, kinukuha natin ngayon ang lahat ng information kung paano natin sila maaabot at kung paano na sila ay makikipag-communicate dito sa atin. Paano namin may papanalangin ang inyong mga karaingan, ang inyong mga hinanakit, ang inyong mga petitions, kung hindi kayo nakikipag-communicate dito sa ating church? Paano kami makikigalak at makikisaya sa tagumpay na meron kayo, kung hindi nyo ito pinapaalam sa amin? So napakahalaga po ng communication as a body of Christ, as a member of the body of Christ. At kung ito po ay inyong gugunitain, ito pong ating church covenants, na minsan sa buhay ninyo nung kayo umattend dito, ay sumumpa kayo, kasama namin, nangako kayo sa Panginoon. At ito po dapat ay hindi ninyo binibigyan, hindi natin binibigyan ng isang magaan na pagtingin. Dapat binibigyan natin ito ng isang mabigat na pagtingin, ang ating pangako sa kapatiran, sa church at sa Panginoon. Manner of accomplishing responsibilities away from the body. Malayo dito sa iglesia at ikaw ay nandun sa iyong bahay. Paano mo magagawa ang iyong responsibilidad na ipinangako sa Panginoon? Kasama po sa ating church covenant. Itinatalaga din namin ang aming sarili na magpapanatili ng pansarili at pampamilya na pag-aaral ng kasulatan. Pangako po natin ito. Pangako po natin ito. Itatalaga din namin ang aming sarili na magpapanatili ng pansarili at pampamilya na pag-aaral ng kasulatan, na palaging tuturuan ng aming mga anak, na sisikaping maihatid sa kaligtasan ang aming mga kamag-anak at mga kakilala. Ito po ay pangako natin sa Panginoon at sa atin pong mga kapatiran. Ephesians 6:4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Education, discipline. Education involves discipline, which is more than the punishing of the wrongdoing. It is the careful training to instill the proper thoughts and behavior, just as one trains for a career or sport. Such education involves admonition and involves both instruction and warning. Such training often neglected even in Christians' home.
as the covenant reminds us, should be for more than training a child to be a good person or a good citizen or a good employee or husband or mother, but should be directed toward making them a matured disciple of Christ. See, binibigyan natin, tayo mga parents, binibigyan natin ng edukasyon, disiplina ang ating mga anak. Tinuturuan natin sila ng mga bagay at ng mga training bilang para maging isang mabuting tao. Binibigyan natin sila ng mataas na edukasyon, pinag-aaral natin sila, tinuturuan natin sila ng mga prinsipyo sa buhay, pero nakakalimutan natin na kung ang ating anak ay tuturuan natin isang maging matured na Kristiyano at lumago sa kaalaman sa ating Panginoong Hesus, siya ay magiging isang mabuting disipulo at siya ay magiging mabuting empleyado, siya ay magiging mabuting ama at siya ay magiging mabuting tao. So nakakalimutan natin minsan na turuan siya at dalhin sa kaalaman at karunungan sa ating Panginoong Hesukristo ang ating mga anak. Sapagkat ang ating tinuturo, bigyan siya ng mataas na edukasyon, bigyan siya ng magandang panuto sa buhay, para siya ay maging isang mabuting tatay, para siya isang maging mabuting citizen ng bansa. Subalit kung ating tuturuan tungkol sa mga bagay na espiritual, ay mas lalong magiging mabuting tao itong ating mga anak. So minsan ang nakakalimutan ng tao, ng mga magulang. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, exhort, sabi dito, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So po yun ang dapat natin gawin. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Manner of accomplishing our responsibility and our oaths in the world. So halimbawa, wala tayo sa church, wala tayo sa bahay, at tayo ay namumuhay sa mundo. Sabi po sa atin pong confession, sa atin pong covenant, sabi dito, lalakad kami ng maingat. Ito po ay pangako natin. Atin po itong alalahanin. Lalakad kami ng maingat sa mundo, magiging makatarungan sa pakikitungo, tapat sa pakikipag-ugnayan, at huwaran sa pag-uugali, na aming iiwasan ang lahat ng usapang walang kabuluhan at mga paninirang puri at labis na galit. Higit pa rito, hinihikayat namin na kapag kami ay umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, makikiisa kami sa isang iglesia na may katulad na doktrina at gawi kung saan may isasagawa namin ang diwa ng tipan na ito at mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung wala kaming matagpuan, gagawa kami ng paraan upang mapanatili ang sarili at pamilyang pag-ibig ng Diyos kasama pa rin ang mga kapatiran sa iglesyang ito. Pangako po natin yan sa Diyos at sa bawat isa. So nasaan na po? Sa mga malalayo, ano na ang ginagawa ninyo? Kaya nga po dito sa ating church, ay tinuturuan tayo ng ating pastor kung papaano mag-aral, kung papaano maging matibay sa mga turo ng Biblia. Kung paano tayo maging matatag sa mga doktrina at sa mga katotohanan upang kapag tayo ay lumayo at napunta tayo sa isang lugar na wala tayong makitang church na kagaya ng ating faith and practice, tayo ay magkakaroon ng lakas upang mag-umpisa ng isang gawain. Kaya nga po, iniisip ko kapag uwi ko ng Marinduque, ano bang gagawin ko? May online naman mag-online na lang ulit ako. See? Kaya po, napakahalaga na ginagawa nating training dito sa ating church.
Ito po ay paghahanda na kapag tayo ay lumayo sa lugar na ito, pumunta tayo sa ibang lugar, ay tayo po ay hindi matatangay na iba-ibang mga turo ng doktrina at tayo ay hindi sasapi sa isang iglesia, sa isang grupo na ang tinuturo ay malayo sa tinuturo ng Biblia. Ito po, ginagawa ang ating church ay nagsusumikap na turuan ang bawat isa. Ano po ang obligasyon natin? Tayo po ay mag-aral at magsumikap na lumago sa kaalaman, sa tunay na turo ng Biblia at sa kaalaman at sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dapat nating gawin bilang mga membro ng iglesia. Magsama-sama tayo. Bigyan natin ng mabigat na damdamin yung ating pangako sa Diyos at pangako sa mga kapatiran at tuparin po natin ito at wag natin itong baliwalain sapagkat ito po ay ino-honor ng Diyos. Pangako po natin ito sa Kanya at ito po ay ang basihan ay ang salita ng Diyos. Lahat po ito ay gagawin natin upang mabigyan natin ng kapurihan ng ating Diyos sapagkat ang church ay mahal ng Diyos sapagkat ito ay tinubos ng Kanyang dugo at ito ay hindi isang ordinaryong organisasyon. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito.